Hello beautiful people! So ganito nga ang nangyari. Dahil Sunday ngayon, I decided to do my Sunday obligation which is ang magsimba. At pagkatapos ng misa, I make it a point na makakadaan sa Our Lady of Lourdes para makapag-rosaryo or makapagdasal kahit sandali. At hindi ko rin kinakalimutang dumaan dito sa Grotto of Our Blessed Virgin Mary para makapagdasal din kahit sandali. Then after that, I can proceed na sa susunod ko na task at may kailangan akong daanan dahil mayroon akong kailangang papalitan at dito nga ako dadaan sa Nesto dahil dito ko nakita yung services nila para magpalit ng wrist watch battery. Unfortunately, ang relo ko ay hindi rechargeable so kailangan siyang palitan ng battery at dito ko lang nakita na mayroong ganong services. Panigurado matao ngayon kasi Sunday at itong supermarket na ito ang pinakamalapit na supermarket sa simbahan. So obviously, kahit naman tayo mga Pilipino, it's either kakain or mag-grocery pagkatapos magsimba. So ganun din dito. So kukuha muna ako ng basket or tinatawag dito na basket on wheels. And then dadaan muna ako dito sa may bandang kanan kasi nandito yung nagsiservice para magpalit ng battery ng wristwatch. Kaya ito na. Nang mapalitan na nga ang aking wristwatch battery. At obviously dahil nagpapalit sila ng battery ng relo, ang kanilang mga paninda ay karamihan ay klase din ng relo or watches. Kaya ayan, tapos na. Natapos na ni Kuyang palitan at ready ko na rin siyang bayaran. Nandito na rin lang ako at heavy topic sa atin ang rice at ang presyo nito. Let's talk about it. Middle East is one of the highest consumer of rice in the world. This is one of their staple food. Katulad din sa ibang parte ng mundo, katulad din sa Pilipinas. They leaning heavily on rice at marami kang makikita at pagpipili ang mga rice dito. Katulad nitong glutinous rice or malagkit sa atin na tinatawag na short grain at meron din sila ditong tinatawag na kalrus or Egyptian rice na medium grain naman. Kasabi pag niluto, you have to be very specific sa tubig kasi nga madali siyang maging mushy kapag nasobrahan. So sa baba naman ito na andito lahat ng klase ng jasmine or white rice na tinatawag na long grain din na siyang pinaka-popular sa Asia at lalo na sa atin sa Pilipinas. At ito naman yung basmati rice na comes into brown at saka the typical white basmati rice. Here in the Middle East, they prefer more of the basmati rice sa kanilang pagluluto kasi their dish is more on a savory side na kapag niluto nila is nilalagyan nila ng iba't ibang klase ng spices, herb at meat na kasama na sa pagluluto kaya they are more on like a savory kind of dish when it comes to rice. That is why maraming klase ng basmati rice ang makikita sa supermarket dito kaysa ibang klase ng rice kasi this is more of their kind of rice that use in their dishes. But then because diverse naman ang tao dito sa Bahrain, so may mga ibang klase pa rin ng rice na depende sa kung anong prefer mo, kung ano ang nakasanayan mong rice. So may pagpipilian ka pa rin. Pero syempre nandito ka sa Middle East, masarap pa rin itry yung hindi mo nakasanayan na klase ng pagkain, di ba? Parang more on like adapting to where you are. And besides, it's food. So, mas madaling maging adventurous when it comes to food. And it's still rice. So, rice is rice. Whatever it is. Kapag luto sa rice, mas madali siyang subukan. And when it comes to price, it varies from the type of rice that you're going to buy. So, here, basmati compared to jasmine rice, basmati is much more expensive. Lalo na kung brown, red, or black basmati rice pa siya. Jasmine rice or white rice price range around like 4.5 BD for every 10 kg packs and around 6.5 or 7 BD for basmati rice in every 10 kg pack, and it can reach all up to like 14 BD for every 20 kg pack of basmati rice. So, syempre,
like any other supermarket, may mga promotion din. So, syempre, doon ka din magre-rely kung gusto mong makatipid. So, kung ang mga nasa promotion ay mga ganitong klase ng rice basmati, white rice, syempre, doon ka na sa may promotion. You have to understand also na we are in the Middle East, so majority ng rice na meron dito ay imported, and that's also the reason why the price is not stable. And that's all about it. Hanggang sa susunod na videos. Thanks! And that's all about it. Hanggang sa susunod na topic. Thanks!